Edukasyon sa Pagpapakatao 10, 4th Quarter, MELC 31. Natutukoy ang mga isyung kaugnay sa kawalan ng paggalang sa katotohanan. Sa araw na ito, pag-aaralan natin ang pagsisinungaling at mga uri nito. Ano ang ibig sabihin ng pagsisinungaling? Ito ay ang sadyang pagsasabi ng hindi totoong pahayag o impormasyon na may layuning manlinlang o manloko ng kapwa. Minsan, ang pagsisinungaling ay may mababaw na dahilan, tulad ng pagbibiro. Ngunit may mga pagkakataon din na ito ay nagiging mas seryoso. Ano-ano nga ba ang mga dahilan kung bakit nagsisinungaling ang isang tao? May mga pagkakataon kung saan ang isang tao ay nagsisinungaling, hindi upang makasakit, kundi upang magdulot ng saya o aliw sa iba. Ang ganitong uri ng pagsisinungaling ay madalas na ginagawa sa mga kasyual na usapan, sa mga kwentuhan, o sa mga sitwasyong nais lamang pasayahin ang ibang tao. Isa sa mga pinakamadalas na dahilan ng pagsisinungaling ay upang maprotektahan ang sarili. Kapag ang isang tao ay natatakot na mapagalitan, maparusahan o mapahiya, maaaring piliin niyang magsinungaling upang maiwasan ang hindi kanais-nais na sitwasyon. Sa ganitong pagkakataon, ang pagsisinungaling ay nagiging depensa laban sa posibleng negatibong epekto ng katotohanan. May mga pagkakataon din na kung saan ang isang tao ay nagsisinungaling hindi para sa sariling kapakanan, kundi upang protektahan ang damdamin ng iba. Sa ganitong sitwasyon, ang intensyon ng pagsisinungaling ay upang maiwasan ang pagkasaktan o pagkasakit o matinding pangamba ng ibang tao. May mga pagkakataon kung saan ang pagsisinungaling ay ginagawa upang makuha ang isang bagay sa hindi tamang paraan. Sa ganitong sitwasyon, ang layunin ng pagsisinungaling ay hindi upang protektahan ang sarili o ang iba, kundi upang linlangin ang kapwa para sa sariling kapakinabangan. At bagamat madalas na inisip natin na ang pagsisinungaling ay isang sinadyang kilos, may mga pagkakataon din kung saan ito ay dulot ng isang psikolohikal na kondisyon. Ang ilang tao ay may hindi mapigil na ugali ng pagsisinungaling, kahit na wala silang malinaw na dahilan o pakinabang mula dito. Bakit nga bang masamang magsinungaling? Ang pagsisinungaling ay isang anyo ng panloloko. Kapag ang isang tao ay hindi nagsasabi ng totoo, nilalabag niya ang tiwala ng iba at nililihis ang tamang impormasyon. Ito ay maaaring magdulot ng maling akala, maling desisyon, at kalaunan ay magreresulta sa mga negatibong epekto hindi lamang sa sarili kundi pati na rin sa iba. Isa sa pinakamalaking epekto ng pagsisinungaling ay ang pagkasira ng tiwala. Ang tiwala ay isang mahalagang pundasyon ng anumang relasyon, sa pamilya, sa kaibigan, sa paaralan o sa trabaho. Kapag nasira ito, mahirap na itong ibalik. Kahit isang maliit na kasinungalingan ay maaaring magdulot ng pagdududa at maaaring hindi naganap na maibalik ang dating relasyon. Bukod dito, ang pagsisinungaling ay maaaring humantong sa mas malalaking problema. Kapag nasanay ang isang tao sa pagsisinungaling, maaaring magpatuloy ito sa paulit-ulit na panlilinlang hanggang sa hindi niya na makontrol ang sarili. Minsan, ang isang kasinungalingan ay kailangan takpan ng isa pang kasinungalingan na nagiging isang masalimuot na sitwasyon na mahirap lutasin. Sa madaling salita, ang pagsisinungaling ay may malalim at matagalang epekto. Hindi lamang ito isang simpleng pagkakamali. Ito ay isang kilos na maaaring magdulot ng hidwaan, pagkawala ng tiwala, at sirang ugnayan sa kapwa. Kaya naman, mahalagang piliin natin ang katotohanan sa bawat pagkakataon. Mayroong iba't ibang uri ng pagsisinungaling at ito ay ang mga sumusunod: jocose lies, noble lies, pro-social lies, pathological lies, at pernicious lies. Jocose lie. Ito ay uri ng pagsisinungaling na ginagawa upang maghatid ng kasiyahan o ng aliw sa iba. Ang mga prank at sorpresa ay mga halimbawa rin nito. Halimbawa, sa sobrang sarap ng ulam na ito, nalimutan ko ang ex ko. Pahayag ni Jonggit matapos niyang tikman ang luto ni Nennefer. Noble lie. Uri ng kasinungalingan na ginagawa upang protektahan ang kapakanan ng marami. Nilalayon ng pagsisinungaling na ito ang kabutihan para sa marami at upang maiwasan ang pighati, pangamba, sakit o lungkot. Halimbawa, sinabi ng guro na mahirap ang magiging pagsusulit sapagkat naniniwala siyang mas mag-aaral ng mabuti ang mga estudyante dahil dito. Pro-social lie.
Uri ng pagsisinungaling na ang layunin ay magkaroon ng positibo at mabuting pagsasamahan at protektahan ang damdamin ng kapwa. Halimbawa, kahit hindi gaanong nagustuhan ni Nenebel ang natanggap niyang regalo mula kay Nenelin, sinabi pa rin niya na ito ay maganda at talagang gustong-gusto niya. Pathological lie. Pagsisinungaling na nakagawian, kung saan ang isang individual ay paulit-ulit na lumilikha ng kwento tungkol sa kanyang sarili. Maaaring ito ay achievement sa school, mga napuntahang lugar, trabaho, relasyon o koneksyon sa iba, sakit o masalimuot na pinagdadaanan. Ayon sa mga eksperto, ang isang taong nagsisinungaling ng 5 beses at pataas, araw-araw sa loob ng 6 na buwan at higit pa, ay maituturing na pathological liar. At pernicious lie. Uri ng pagsisinungaling na mapanganib at mapanakit na ang layunin ay magdulot ng masama para sa iba. Ang mga halimbawa nito ay pagkakalat ng tsismis tungkol sa ibang tao, maling pagpaparatang sa iba, panloloko o pangi-scam para makakuha ng pera, at paninira ng relasyon ng ibang tao. Mahalagang tandaan na ang pagsisinungaling, gaano man kaliit o kadalas gawin, ay may epekto sa ating sarili at sa ating relasyon sa iba. Ang katotohanan ay pundasyon ng tiwala at kapag ito ay nasira, mahirap nang maibalik. Ang pagiging tapat ay hindi laging madali, ngunit ito ay nagpapakita ng ating integridad at paggalang sa iba. Sa bawat pagkakataon, piliin nating maging totoo dahil ito ang magbibigay sa atin ng kapanatagan ng loob at tunay na paggalang mula sa ating kapwa. Maikling pagsasanay. Tukuyin kung anong uri ng pagsisinungaling ang inilalarawan sa bawat sitwasyon. Isulat sa iyong notebook ang titik ng tamang sagot. A. Kung jocose lie. B. Kung noble lie. C. Pathological lie. D. Pernicious lie. O E. Pro-social lie. Number 1. Mas malaki pa sa sinasakyan kong bangka ang nahuli kong isda. Pabirong kwento ni Nyobert sa kanyang anak. Number 2. Pagbibigay ng maling impormasyon ng isang kumpanya tungkol sa kanilang produkto para sa balat na maaaring magdulot ng pagkalugi at panganib sa kalusugan sa mga bibili nito. 3. Paulit-ulit na paglikha ng kwento tungkol sa pamilyang pinagmulan, mga pinagdaanan sa buhay, at estado sa buhay. 4. Ma'am, nagsuntukan po sina John Balmond at Ong Bak sa room, sabi ni Jeng sa kanyang guro bilang bahagi ng kanilang Teacher's Day surprise. 5. Upang hindi mapagbintangan na siya ang nakabasag ng gamit ng guro, itinuro ni Bebelin si Lulu kahit wala naman talagang itong kinalaman sa pangyayari. Number 6. Madalas ipinagkakalat ni Nyepoy na siya ay may malubhang sakit upang makakuha ng atensyon at simpatsya mula sa iba. Kahit malayo pa, sinabi ni Aldous Richard sa kanyang anak na malapit na sila upang hindi ito masyadong mainip. Number 8. Kahit may pandemic pa rin, ipinahayag ng pamahalaan sa mga tao na ang COVID-19 ay kontrolado na upang hindi na mangamba ang mga mamamayan. Number 9. Napakahusay ng laro ninyo. Sadyang mas magaling lang talaga ang mga nakalaban ninyo. Pampalubag loob ni Donna sa kanyang anak na natalo sa basketball. Number 10. Inililihim ng isang kumpanya ang kanilang nararanasang krisis pinansyal upang hindi panghinaan ng loob ang mga empleyado nito. At dyan po nagtatapos ang ating talakayan sa araw na ito. Maraming salamat sa panonood at pakikinig. Paalam!